Okay, part 9 na po tayo ng ating consideration ng chapter 2 ng ating pong confession na ang title ay Of God and of the Holy Trinity. So hopefully, Lord willing, matapos natin ngayon yung paragraph 2 ng chapter 2 para next Lord's Day, masimulan na natin yung ating pagsusuri ng paragraph 3 naman ng chapter 2. At ito po ay medyo mahirap na doktrina yung susunod, kasi the doctrine of the Trinity, pag-aaralan natin. Malalim po talaga yan at hindi po natin yan aapurahin, dadahan-dahanin natin at titingnan natin lahat ng mga posibleng mga mahalagang implications and applications nito sa buhay at pananampalataya natin. But for now, reviewin muna natin yung mga pinag-aralan natin nung nakaraang Lord's Day sa paragraph 2. So, pinag-usapan natin the Creator in relation to His creatures. Tama ba? Okay, so tinignan natin yung katotohanan that God is self-existent and independent from His creatures. Okay, so pinag-usapan natin yan. Actually, nadaanan na natin yan doon sa mga attributes, so hindi na natin uulitin. Pero under this, may mga ilang bagay tayong highlight. Una, God is the owner of everything. Okay, bilang creator ng lahat ng bagay, pagmamayari ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Pangalawa, God doesn't need you or anything at all. So kung ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at siya ay self-existent, ibig sabihin, kaya niyang mag-exist without the help of anything or anyone. Okay? Kaya nga siya self-existent. Ibig sabihin, independent being ang Diyos. Hindi niya kailangan ng anuman at ng sino man para mabuhay siya. Hindi niya kailangan ng oxygen. Hindi niya kailangan ng anumang law of nature. Hindi niya kailangan ng anumang pinoproduce ng nature. Hindi niya kailangan ng other creatures para mag-survive. Hindi niya kailangan ng sun, hindi niya kailangan ng moon para mag-survive. Unlike us, mga creatures, kailangan natin lahat ng mga nilikha ng Diyos. And then thirdly, God has provided our greatest need, of course, kaligtasan, redemption, forgiveness. Okay, ang pagtanggap sa atin sa pamilya at kaharian ng Diyos. Ito'y binigay lamang, hindi natin ito pinroduce sa ating sariling lakas o sa ating sariling kapangyarihan o pamamaraan, but God, who is self-existent, provided them to us by grace freely. And then, nag-usapan din natin, under this, God's sovereign dominion over His creatures. Kung Diyos ay self-existent and independent sa lahat ng kanyang mga creatures, automatic siya ang sovereign ruler of everything. Okay, under this, pinag-aralan natin ang dalawang bagay. God as creator is the source or origin of all that exists. Okay, so lahat ng nag-exist sa mundo na ito, nilikha ng Diyos. Siya ang source, siya ang origin. At nilinaw natin sa ating discussion that though God is the source and origin of all that exists, hindi siya ang source ng sin, hindi siya ang creator ng evil. Okay, He decreed na magkaroon ng sin at magkaroon ng evil sa mundo na ito, but He didn't create them. Okay? Itinakda ng Diyos na mangyari na pumasok ang kasalanan at magkaroon ng kasamaan bunga nito, pero hindi ang Diyos ang pinagmulan. Alam natin na ang pinagmulan nito ay creature lang din. Okay? Maraming scholars naniniwala na si Satan ang source or origin of sin. Okay? And then, secondly, pinag-usapan din natin that God, as creator, asserts His sovereign rule over all creation. So, dahil siya ang may-ari ng lahat, siya dapat ang masunod ng lahat. Okay? Kaya lang, hindi nangyayari yan, di ba? Sa mundo, hindi ang pagiging soberano ng Diyos ang nasusunod, kundi ang sarili na gusto ng tao. Ang pagiging sinful ng tao ang nasusunod, hindi ang pagiging sovereign ng Diyos.
Of course, we cannot expect mga hindi mananampalataya na magpasakop sa pagiging soberano ng Diyos, pero dapat lahat ng Christian nagpapasakop sa pagiging soberano ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng kanyang inutos, lahat ng kanyang ibig, lahat ng kanyang ayon sa kanyang kalooban, susundin ng lahat ng mga mananampalataya. So yung sinasadyang pagsuway sa gusto ng Diyos ay isang matinding kasalanan na ating pananagutan sa harapan ng Panginoon sa tinakda niyang panahon ng pagsusulit. Okay? At ako naniniwala kahit naman wala pa yung judgment day, kaya na ng Diyos na panagutin ang mga mananampalatayang nagkakasala sa Kanya sa pamamagitan ng discipline na ginagawa niya. Hebrews chapter 12. Okay, so hindi na natin masyadong bibigyan ng elaboration itong mga ito sapagkat na-discuss na natin yan last Lord's Day. So magpo-proceed na tayo sa susunod na bahagi. Okay, tapos na tayo dun sa letter A, no? Yan yung creator's relationship to his creation. So ngayon naman, the creature's relationship to the creator. So yung inuna natin, yung perspective ng creator towards the creature. Ngayon, the perspective of the creature towards the creator. No, yung nilikha patungo dun sa lumikha. So nandun na tayo sa huling bahagi ng paragraph 2, sa pinakadulo na yan. Ano? He is most holy in all his counsels, in all his works, and in all his commands. To him is due from angels and men whatsoever worship, service, or obedience as creatures they owe unto the Creator, and whatever he is further pleased to require of them. So yan po yung katapusan ng paragraph 2, no, ng chapter 2. Okay, sa susunod na Lord's Day, paragraph 3 na tayo. Siguro mag-extend tayo ng marami doon kasi Trinity yun, ano? Marami tayong titingnang aspect. Okay, so nakita natin yung letter A, yun yung diniscuss natin sa review natin nung nakaraan. Letter B naman tayo ngayon, the creature's relationship to the Creator. So meron ilang mga bagay under this. Number 1, his creatures must recognize that God is holy. Okay? So pag pinag-usapan natin creatures, hindi po Christians lang yan. Ano? Pag sinabi natin creatures, dapat lahat ng nilalang. Okay? I believe, most especially human beings, Christians or non-Christians, kailangan kilalanin na ang Diyos na ito na lumikha ng lahat ng bagay ay banal. Okay? Yun yung sinabi sa confession, di ba? He is most holy in all his counsels, in all his works, and in all his commands. Okay, tatlong aspects ito ng kung saan nagre-revolve ang buhay ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Ang lahat ng counsel ng Diyos, ang lahat ng gawa ng Diyos, at ang lahat ng utos ng Diyos. Okay, ang buhay natin ay umiikot dapat, no, sa lahat ng bagay na ito. Note, no, in all that God does, He is holy. Okay? Sa pagkilala natin sa pagiging banal ng Diyos, dapat wala tayong i-overlook na anumang aspect ng kanyang pagiging Diyos. Yung sinasabi ng confession na ito, everything that relates to God is holy. Lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos, ang kanyang mga attributes, no? Ang kanyang treatment sa mga creatures niya, ang kanyang dealing sa mga makasalanan, ang kanyang dealing sa mga Christians, sa church, ang kanyang will, lahat yan holy. Okay? Lahat yan banal. Lahat yan malinis. Walang bahid na anumang klase ng kapintasan, walang kadiliman, walang kasinungalingan. Perfect in all of its aspects, in all of its areas. Okay, God is holy in everything that is about Him. Psalm 145 verse 17 says, the Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. Okay? So yung word na ginamit ay covers everything. Everything that relates to God's way of dealing,
Everything that relates to God's way of working, holy. The Lord is righteous. We cannot see any blame in God. We cannot see any mistake. We cannot see any fault in God, no? Ganap ang kanyang pagiging matuwid, ganap ang kanyang pagiging malinis, ganap ang kanyang pagiging matuwid. Okay? So may dalawang implication akong gustong i-share sa inyo regarding this. If God is holy, okay, implication number 1, if God is holy, God will not require us anything that is less than holy. Okay? Kung ang Diyos ay banal sa lahat, no, ng patungkol sa Kanya, sa lahat ng Kanyang ginagawa, sa lahat ng Kanyang kalooban, sa lahat ng Kanyang treatment sa Kanyang creature, Christian man o hindi, God will not require anything that is less than holy. Siyempre, ang lahat ng makapagbibigay ng lugod sa Diyos, ang lahat ng makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos ay yung lang nakapagbibigay o yung according to His own characteristic. Hindi magbibigay ng lugod sa Panginoon ang huwad na pagsamba. Hindi magbibigay ng lugod sa Panginoon ang ating pagsisinungaling. Hindi magbibigay ng lugod sa Panginoon ang ating paglilihim o ang ating pagtangging aminin ang ating mga kasalanan. Dahil lahat ng yan ay kontra sa kanyang kabanalan. Romans 7:12. The law is holy, and the commandment is holy, and righteous, and good. So ito po mga binabanggit ni Apostle Paul dito, lahat ng nanggaling sa Diyos na may kinalaman sa tao, no? Makasalanan man o hindi. Or specifically, ang batas na galing sa Diyos. Dahil ito'y galing sa Diyos, ang batas ay banal. Okay? Kaya nga di ba sabi ni Paul sa Romans chapter 3 verse 20, ang isa sa mga katungkulan or purpose ng batas ay ihayag yung ating pagiging makasalanan. Why? Basically, because the law is the reflection of the moral perfection of God. Yung batas ay salamin ng pagiging banal ng Diyos. Kaya ang batas ay banal, ang mga kautusan ay banal at makatuwiran at mabuti. Okay? At itong talata na ito ay ini-impose ng Diyos na banal sa ating mga nilikha. Galing sa Diyos, binibigay sa atin. Ang batas ay galing sa Diyos, ang batas ng Diyos ay banal, sapagkat siya ay banal. Ang utos ng Diyos ay banal. At ang utos ng Diyos ay makatuwiran. At ang utos ng Diyos ay mabuti. Kaya bilang mananampalataya, hindi dapat tayo sumasalungat sa batas ng Diyos. Kasi contradiction yun eh. Di ba? Kung ang Diyos ay banal, at ang kanyang batas ay banal, dapat tayong mga nilikha, lalo na tayong mga mananampalataya, igagalang ang batas, susundin ang batas ng Diyos. Hindi ito sasalungatin, hindi ito susuwayin, sapagkat ito'y mabuti, ito'y matuwid. And then second implication, since everything that God does is holy, He cannot be the author of sin and evil. Ang paulit-ulit nating binibigyan ng diin ng Diyos ay banal. Walang kapintasan sa Kanya, walang kadiliman, walang pagsisinungaling ang Diyos. Walang pagkakamali ang Diyos. Ang Diyos ay immutable sa Kanyang karunungan. Ibig sabihin, hindi siya nagkakamali sa Kanyang karunungan, hindi siya nagkakamali sa Kanyang plano, hindi siya nagkakamali sa Kanyang kalooban. Therefore, God is not the author of sin and evil. Hindi pwede mangyari na ang Diyos ay banal tapos siya ang lilikha ng kasalanan. That's a contradiction. Diba, lagi natin pinapaulit-ulit, there is no contradiction in God. Okay? Sin and evil is a contradiction to God. Kaya hindi pwedeng galing ito sa Diyos. Hindi pwedeng ang Diyos ang pinagmulan. Okay? Itinakda ng Diyos, okay? Pakinggan niyo mabuti ito. No? Itinakda ng Diyos na magkaroon ng kasalanan at dahil sa kasalanan, magkaroon ng kasamaan sa mundo. Ibig sabihin nun, kasama sa plano ng Diyos na ang kasalanan ay pumasok sa kanyang nilikha.
Pero hindi ibig sabihing itinakda ng Diyos, siya yung pinagmulan. Kasama sa itinakda ng Diyos ang pagmumulan ng kasalanan. At hindi siya yon. Okay? Ang pinagmulan ng kasalanan ay walang iba kundi si Satanas. Okay? Kaya nga siya yung tinatawag na arch enemy of God. Okay? At kasama siya o isa siya sa mga huling itatapon ng Diyos sa impyerno kasama ang kasalanan para wakasan ang panahon ng lumang paglikha. So that God can finally and completely usher in the so-called new creation. Okay, sa new creation, dapat walang sin. Sa new creation, dapat walang evil. Therefore, sa new creation, walang Satan. Okay? Pero hindi pa yan ngayon. Darating pa lang yan sa final day o sa huling araw. Okay? So, yun yung mga implication natin doon sa point number 1. Punta tayo sa point number 2. Maikli lang tong lesson natin yan. Tapusin lang natin yung paragraph 2. Okay? So, point number 2 under letter B, His creatures must worship God. So, hindi lang dapat i-recognize ng lahat ng nilikha ng Diyos na ang Diyos ay banal. Kasama sa ating pagkilala sa Diyos, yung pagbibigay natin ng pagsamba na nararapat para sa Kanya. In other words, ang Diyos ay karapat-dapat sambahin ng lahat ng Kanyang nilikha. Wala na ibang dapat sambahin. Kaya dapat maintindihan natin kung bakit gano'n na lamang katindi ang pagkamuhi ng Diyos sa pagsamba ng Israel sa Diyos-Diyosan. Sapagkat nagpakilala ang Diyos, si Yahweh, sa mga Israelita sa lumang tipan ng siya ang totoong Diyos at siya ang nag-iisang Diyos at wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kasama yung sa 10 utos, di ba? Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ako lamang ang totoong Diyos. Huwag kayong gagawa ng anumang inanyuan na tapos sasambahin ninyo. Okay? Inutos ng Diyos yan. Bakit? Sapagkat dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya lang ang dapat sambahin ng lahat ng mga ito. Diba? Doon sa confession natin, nakasulat, to Him is due from angels and men whatsoever worship, service, or obedience as creatures they owe unto the Creator, and whatever He is further pleased to require of them. Okay, so dito, hindi na natin iisa-isahin yan, no? Kasi we can all summarize that into just a simple point that lahat ng nilikha ng Diyos, sabi nga dyan, angels or men, dapat magwo-worship sa Kanya. Wala nang ibang paglilingkuran kundi siya. Wala nang ibang susundin kundi siya. Eh, dyan tayo nagkakaroon ng problema. Diba? Anong ginagawa ng maraming Christian ngayon? Eh, sinasabi nilang ang Diyos ay sovereign, no? Ang Diyos ay dapat nating sundin sapagkat siya'y hari, pero sinusuway natin. Diba? What a contradiction. Sabi sa ating confession, dapat lahat sinasamba siya, angels or men. Pinaglilingkuran siya, sinusunod siya. Sapagkat karapatan at obligasyon natin sa Diyos yan. And whatever He is further pleased to require of them. Note, worship is an obligation of all creatures to God who is the Creator. Okay. Dito sa note na to, gusto kong i-clarify na hindi lang po Christians ang dapat nagwo-worship sa Diyos. Kasi madalas ang kaisipan ng marami, ang Diyos dapat sinasamba lang ng mga Kristiyano. Paano yung mga pagano? Hindi na nila sasambahin ng Diyos? Hindi. Paano yung mga hindi Christian? Hindi na nila dapat sambahin ng Diyos? Hindi. Kaya nga, all other religion, aside from biblical Christianity, is idolatrous. Ulitin ko ha. Ang lahat ng uri ng relihiyon, maliban sa relihiyon o pananampalatayang Kristiyano na itinuturo ng Biblia, ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi sa totoong Diyos. No? Bakit ko nasabi yan? Sapagkat ang dapat ay na sinasamba lamang ng lahat ng tao, Kristiyano man o hindi, sabi nga dyan, kasama angels, Diyos na totoo.
Diyos lamang. At wala nang iba. So kung sasabihin ng mga Muslims, hindi, sasambahin namin si Allah, hindi si Yahweh. Hindi namin sasambahin si Jesus. Si Muhammad ay mas mataas kaysa kay Jesus. Hindi sila sumasamba sa totoong Diyos. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Ano yung Diyos-Diyosan nila? Yung Diyos na nilikha nila. Yung Diyos na nilikha ng kanilang sariling imahinasyon. Diba? The same goes with Hinduism, Buddhism. Diba? Hindi namin sasambahin ng Diyos ng mga Kristiyano. Ang sasambahin namin ay si Buddha. Ang sasambahin namin ay ang mga Diyos ng pantheon, ng Hinduism. Hindi po pagsamba sa totoong Diyos yun. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yun. Kaya itong mga binabanggit ko, sila yung mga object of our evangelism. Kasama ang Roman Catholics. No? Sapagkat bagamat naniniwala sila sa Trinity, naniniwala sila na Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo, naniniwala din sila sa ibang na dapat sambahin. Na dapat din sambahin ng mga santo, na dapat din sambahin si Maria, no? Sapagkat sila ay mga sumobra yung kanilang mga biyayang tinanggap na pwede nilang ibigay sa iba na mananalangin sa kanila, yung pagsamba sa mga santo. Kahit sila, hindi sila sumasamba sa totoong Diyos. Hinaluan nila ng pagsamba sa mga nilikha lamang. So that's still idolatry. Ulitin ko, no? Any other religion aside from biblical Christianity is idolatrous. Sabi dun sa Romans 1:19-20, for what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them, for His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Okay, sabi ng mga interpreters, ang tinutukoy ni Apostle Paul dito ay yung mga pagan. Diba? Sabi yan, for what can be known about God is plain to them, and they are without excuse. Okay, pag binasa mo yung argument ni Apostle Paul sa part na yan, ng book, sa sulat niya sa Romans, nakita mo yung argument niya, sinasabi niya na hindi lang mga Hudyo ang may pananagutan sa Diyos sapagkat nasa kanila ang batas ni Moises. Kahit yung mga hindi Hudyo, may pananagutan sa Diyos. Bakit? Sapagkat meron silang konsensya at ang Diyos ay ipinakita sa kanila sa pamamagitan ng lahat ng nilikha ang mga malinaw na katangian niya, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian. Pinapatunayan ng nilikha na mayroong Diyos. Kaya yung mga pagano na walang batas ni Moises, mananagot din sila sa Diyos. Pero kung naniniwala, kasama dun sa pananagutan nila sa Diyos, ay yung hindi nila pagsamba sa totoong Diyos. Kaya itong passage na ito does not only underline the pagiging guilty ng mga pagan sa harap ng Diyos sapagkat hindi nila sinusunod ang batas ng Diyos. Kumbaga hindi pwede sabihin ng pagano, wala naman sa amin. Hindi naman sa amin binigay yung batas ni Moises, bakit kami mananagot sa Diyos ninyo? Ang lahat ng tao ay mananagot sa Diyos simply because lahat ng tao nilikha ng Diyos. At dahil lahat ng tao nilikha ng Diyos, mayroong karapatan ng Diyos na tumanggap ng pagsamba sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya nga tinan mo sa worship service natin, hindi natin sinasabi pag hindi ka Christian, di ka pwede sumama. Bakit? Sapagkat naniniwala tayo na kahit hindi Christian, pwede silang sumamba kasama natin. The only difference is, hindi nila tinatanggap yung blessing, yung grace, na dapat ay tinatanggap ng mga anak ng Diyos because they are not Christians. Pero yung tama ba na sumamba sila sa Diyos kasama ng mga Christian? Tama lang yun. Sapagkat kasama sila sa lahat ng nilikha ng Diyos at bilang mga nilikha, katungkulan nilang sambahin ang totoong Diyos. Kaya nga mainam na lagi natin silang kasama sapagkat naririnig nila yung pangaral ng salita ng Diyos. Na-expose sila sa gospel. Diba? Naririnig nila yung mga turo ng salita ng Diyos. Nakikita nila yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kasama po yun no, sa blessing din na nai-enjoy nila, yung mapakinggan nila yung preaching.
Basahin niyo Romans chapter 6, sabi doon, no? May mga wala na dito sa atin kasi pinili nilang umalis na, pero nakinabang sila sa mga bunga ng Espiritu. Yung mga pagpapala galing sa Espiritu. Kasi sumasama sila sa church eh. Baka nga yung iba sa kanila naging member ng church, pero nag-backslide, no? Hindi na sila bumalik. Okay? Point, the worship of the risen Christ is the present activity of the citizen of heaven and of His church on earth. So kung meron man dapat pinaprioritize ang mga citizens of heaven, ang mga members ng church ngayon na nandito sa ibabaw ng mundo, yun ay ang worship of Christ, ang pagsamba kay Kristo. Kaya napakalaga, no, na ipaprioritize natin yung Lord's Day. Hindi tayo absent sa Lord's Day. Diba? Eh, hindi, Pastor, may trabaho ako eh. Mas mahalaga pa rin ang Lord's Day. Diba? Wala tayong debate dyan. No? Mas mahalaga pa rin ang Lord's Day, sapagkat ang Lord's Day ay ang nag-iisang araw sa isang linggo na ibinukod ng Diyos at inutos niya sa iglesia nagugulin para sa Kanya. Diba? 6 days of the week, sa inyo na nga eh. Yung Sabbath day akin yan, sabi ng Panginoon. Utos niya yan. Diba? At priority natin yan. Yan ang dapat nangingibabaw sa ating whole day na activity pag Lord's Day. Ang pagsamba sa Panginoon. Ang sama-sama pag-aaral, ang sama-samang pananalangin, ang pakikiisa sa Lord's Supper, at marami pang means of grace. Philippians 2, 9-11. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So ito po mga talata na ito na sinulat ni Apostle Paul refers to what every Christian must do while on earth. Diba? We should give Him glory. We should exalt Him. We should magnify Him. Kasama po doon, we should worship Him. Diba? Sinong coverage ng karapatan ni Jesus na sambahin siya? Sabi diyan. Every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. So, walang exempted. Diba? Kahit yung mga hindi nakakarinig, kahit yung mga hindi nakakapagsalita, kahit yung mga hindi nakakakita, hindi nakakalakad, persons with disability, dapat mag-worship sa Panginoon. Siguro, pwede lang nating i-consider na mahirap talaga sa cases ng mga mentally retarded. Ayun talaga, mahirap na talaga yun. Hindi mo pwedeng isiksik sa kanilang pag-iisip ang mga katotohanang nauunawaan ng mga normal na tao. Pero should we also consider na isama sila sa worship? Yes. No? Kung meron kang anak, apo, kamag-anak na mentally retarded, sama mo sa church, no? Kung gusto niya sumama. No? Kasama rin sila eh sa inuutusan na ito na mag-bow ng kanilang knee sa ating Panginoong Jesucristo. And then another verse, Revelation 5, 12-13, in a loud voice they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." Yun naman, inulit lang yung sinabi sa Philippians 2. Diba? Everyone under the earth, on the sea, in heaven, on earth, and all that is in them. Lahat eh. Yung sovereignty ni Christ, yung kanyang right to be worshipped,
is demanded to every creature in creation. Lahat. Di ba? Dapat siya lang ang sambahin. Kaya sa Judgment Day, ang isa sa mga kasalanan na i-expose ng Diyos, nahuhusgahan niya at parurusahan niya ay idolatry. Yung hindi pagsamba sa Kanya. At yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nilikha lamang ng tao. Challenge: worship is not an activity exclusively done during Lord's Day. Rather, it is a way of life. Okay, sabi ng ibang mga Kristiyano, okay lang yan. Pag Sunday, pupunta ako sa church. Sunday nga, ninanakaw pa eh. Diba? Sunday na nga lang sa Panginoon, nanakawin pa. Absent pa sa church. Magdadahilan pa. It's a way of life. So, ibig sabihin, from Monday to Sunday, dapat nag-worship tayo sa Diyos. Hindi man tayo nag-worship sama-sama sa church. Dapat nag-worship tayo as families. Diba nakalagay sa ating covenant yan? Diba? Hindi natin kaliligtaan ang pagsamba bilang iglesia, pagsamba bilang pamilya, pagsamba ng personal sa Panginoon. Okay? So, hindi lang nag-worship as family, nag-worship din personally or individually. Diba? Sa iyong panahon ng devotion. Diba? Sasambahin mo ang Diyos. Pagka ba binasa mo yung scripture, tapos naintindihan mo yung ibig sabihin nito, hindi ka mag-worship sa Panginoon sa katotohanan na naintindihan mo, imposible. Pagka naintindihan mo yung katotohanan ng Biblia, hindi pwedeng hindi mo sasambahin ang Diyos eh. Hindi pwedeng hindi mo pupurihin ang Diyos eh. Diba? Now, the only problem is kung bakit walang worship na nangyayari, hindi natin naiintindihan yung binabasa natin or hindi tayo nagbabasa ng Biblia. At hindi tayo nag-aaral ng Biblia. Hindi tayo handa na sumamba sa Diyos. Ano sabi sa Romans 12 verse 1? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So Romans 12:1 ay capsulated in words or language of worship. Kita niyo dyan, gumamit ng mga terms related to sacrifice, offering your bodies holy and pleasing to God as a living sacrifice. Sa Old Testament, pag pinag-usapan yung sacrifice, yung pong mga sinasacrifice, pinapatay. Diba? Pumipili sila ng perfect lamb, perfect animal, perfect, kung ano man yung i-offer nila, sheep, no? Goat, whatever. Perfect. No? Walang kapintasan. Pe-present yan sa priest sa temple, pagka pumasa, papatayin. Tapos yung dugo ay itatapon doon sa bahagi ng altar, tapos yung ibang bahagi sinusunog para ialay. Pero dito, pansinin nyo, yung terminology of worship na hiniram ni Apostle Paul from the Old Testament, binago niya, di ba? From sacrifice na namamatay sa lumang tipan, ngayon, ang sacrifice dapat buhay. Living sacrifice. Yun yung acceptable and true and proper worship. Hindi na kailangan ng Diyos ng alay na patay. Meron nang namatay eh. No? Meron nang naialay sa altar ng Diyos minsan para sa lahat. Ang Panginoong Jesucristo. Wala nang alay na kailangang mamatay. Kaya ngayon, ang lahat ng alay sa bagong tipanan dapat buhay. Ibig sabihin, nabubuhay tayo para sa Diyos. Nabubuhay tayo para sa kaluwalhatian, kapurihan ng Diyos. Nabubuhay tayo at ang buhay natin actually, kung ito ay banal, kung ito ay malinis, kung ito ay banal, maayos, paraan ng pagsamba. Ibig sabihin pala yung ating way of life, ang ating pagkabuhay sa mundo na ito can serve as our worship to God. Diba?
So kung hindi tayo lumalakad ayon sa salita ng Panginoon, our life is not a pleasing sacrifice. Ba? Ganun lang naman yun eh. Kung lumalakad ka na disobedient ka sa Word of God, kahit sabihin mong member ka ng isang Reformed Baptist Church, your life is not a pleasing sacrifice to God. That's what Paul is saying here. Hindi importante marami kang alam na tamang theology. Hindi importante na marami kang alam na malalalim na salita sa Biblia. Hindi importanteng madali kang mag-interpret ng Bible kahit anong verse, Old Testament, New Testament. Hindi importante kung magaling kang mag-pray. Ang importante yung buhay mo banal. Ang importante yung buhay natin kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi yung mismong pag-iral natin sa mundo na ito na nagbibigay ng lugod sa Kanya ay ating worship. Okay, ang tanong ko sa inyo, ang ating bang buhay sa harapan ng Panginoon ay isang kaya-aya-aya, tama at wastong pagsamba sa Kanya? O dalawa ang mukha natin? Iba yung mukha natin pag Lunes hanggang Sabado, iba yung mukha natin pag Linggo. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng Monday to Saturday, idolatrous ka. Pagdating ng Sunday, mag-worship ka sa totoong Diyos. Hindi pwede yun. Pansinin mo, sa mathematics, mas lamang pa rin yung Monday to Saturday na idolatrous ka kaysa dun sa isang araw na sumasamba ka sa totoong Diyos. Mas malamang yung parurusahan ka dahil sa iyong pagiging idolatrous kaysa dun sa pagpapalain ka ng Diyos dahil sa pagiging worshiper mo niya. O worshiper niya. Simple lang naman yung Christianity eh, di ba? Consistent obedience. And I believe, pag consistent tayo sa pagsamba natin sa Panginoon, pleasing aroma na sa Panginoon yung buhay na yon. Hindi mo naman kailangan maging pastor eh. Hindi mo naman kailangan maging deacon. Hindi mo naman kailangan maging misyonero sa ibang bansa. Hindi mo naman kailangan maging sikat na tao para lang masabing ang buhay mo ay pleasing na handog sa Panginoon. Kahit simpleng Kristiyano lang tayo, kung tayo obedient sa Panginoon, nalulugod siya. At nagiging pagsamba para sa Kanya ang pamumuhay natin. Okay, gusto ko magtapos sa theological point. At ito po yung theological point na gusto kong i-share sa inyo. We were originally designed to worship God and to live with Him forever. Pag binalakin mo yung story sa Genesis, lalo na sa chapter 1, nilikha ng Diyos ang tao na walang kasalanan. At ang isa po sa mga malinaw na utos ng Diyos doon ay humayo kayo at magpakarami, punuin niyo ang mundo. Diba? Ng mga nagtataglay ng aking kaluwalhatian. So by design, originally, ang gusto ng Diyos, lahat ng isisilang na tao sa ibabaw ng mundo, magiging worshiper niya. Kaya lang pumasok yung kasalanan. Di ba? Itong goal na ito, itong original design na ito, nasira because of the intrusion and the damage brought by sin. Itong goal na ito was lost in the fall. Dumami pa rin yung tao, kaya lang ang problema, dumami yung taong makasalanan. At dumami yung taong sumasamba sa Diyos-Diyosan at hindi sa totoong Diyos. Kaya po, basahin niyo po yung buong Bible from Old Testament to New Testament, ang kinokondemn ng Diyos primarily is idolatry. At malinaw na larawan ng pagkamuhi ng Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ng bayan ng Israel. Sabi, mapalad yung bayan ng Israel kasi pinili sila ng Diyos. Pero ang totoo, sa story of redemption, ang bayan ng Israel ang laging pinarurusahan dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Ang bayan ng Israel ay isang malinaw na patotoo na dahil sa kasalanan, hindi sinasamba ng tao ang Diyos. But it was regained on the cross for all those who have faith in the Son. Ni-reverse ng Panginoon yung damaging and evil effect ng sin, kasama na yung pagiging idolatrous ng mga tao, nung namatay na si Jesus sa cross. Nung
in-inaugurate na yung new covenant sa pamamagitan ng blood and sacrifice of the Lord Jesus Christ. Di ba, nire-reverse niya na yan eh. Actually, bago pa dumating yung Messiah, bago pa namatay ang Messiah sa krus, bago pa siya nag-resurrect, even from the time of Abraham, Moses, David, and the prophets, unti-unti nang binabalik ng Diyos ang pagsamba ng tao sa Kanya. Pero nakikita mo lagi, dalawa yung yung nagbabanggaan na katotohanan sa Biblia. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na lahi ng ahas, at yung mga sumasamba sa totoong Diyos na galing sa binhi ng babae. Kahit from the Old Testament, meron ng binhi ng babae. Di ba? May mga nasisave na sa Old Testament eh. No? At sila na yung sumasamba sa totoong Diyos. Meron na yan. At nagtuloy yan at hanggang ngayon, ginagawa pa rin ng Diyos yan. Nire-reverse niya ang evil effect ng sin at makukumpleto ang lahat ng yan pagka dumating na ang Panginoong Jesucristo. Pag inalis na ng Diyos ang kasalanan, tinapon na si Satan sa impyerno forever, wala na pong problema sapagkat wala nang magiging idolatrous. Sa kauli-hulihan, wala nang ibang sasambahin ng lahat ng nilikha ng Diyos, kundi ang Diyos. Yun yung original design niya. Yung original design niya na dapat, kung hindi nahulog si Adan at si Eva, sasambahin ng lahat ng tao ang Diyos at mapupuno ang mundo ng lahat ng sumasamba sa Diyos at walang idolatrous. Pero dahil sa kasalanan, nagkaroon ng maraming pagsuway at maraming pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibabalik ng Panginoon sa original design niya, pagbalik ng Panginoon, kung saan tatanggalin niya na ang lahat ng dahilan ng idolatry at wala nang ibang sasambahin. Kaya yung mga passages sa Revelation about, di ba, all creation worshiping the Lamb, di ba, saying, worthy, worthy, worthy is the Lamb. Mangyayari yan sa new heavens and new earth. Pag wala ng sin, pag wala na si Satan, wala nang idolatry. Kita niyo yung design? Point, the goal of man's existence is to be found in God and not in self. We were made to worship God, to live with Him forever. Kaya ngayon pa lamang na Christian tayo, bagamat mahirap talaga at struggle para sa atin, kasi may mga umaagaw ng atensyon natin, ng devotion natin para sa Panginoon, yung weaknesses natin, inaakay tayo palayo sa Diyos. Pero dapat sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu, syempre sa tulong din ng Iglesia, mapopokus tayo sa pagsamba natin sa Diyos. Ma-enjoy natin yung ating existence in God, yung ating identity in God. Hindi sa sarili natin. Diba? Tandaan ninyo yung turo ng Panginoon about discipleship. Diba? Tatanggihan mo yung sarili mo, papasanin mo yung krus mo, at susunod ka sa Panginoon. Yan ang discipleship. At ako naniniwala, yan din ang susi para maiwasan natin ang idolatry o ang pagsamba sa hindi totoong Diyos. Gusto kong wakasan yung pag-aaral natin sa Westminster Shorter Catechism, question number 1, answer number 1. Question number 1, what is the chief end of man? Answer number 1, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. So that's the reason why we exist. Okay? Sana naipakita ko sa inyo na dahil sa kasalanan, hindi nagagawa ng tao yung kanyang purpose for his existence, which is to worship and serve God. Pero dahil nagliligtas na ang Panginoong Jesucristo ngayon, marami nang sumasamba ngayon, ang iglesia ay sumasamba na ngayon sa totoong Diyos. And we are supposed to be, di ba, learning how to enjoy God from now until forever. Diba? So, kung Christian ka, kung nagpa-proclaim ka na Christian ka, dapat isa sa mga desire ng puso mo to enjoy God. Ma-enjoy mo yung worship, ma-enjoy mo yung prayer time with the church, ma-enjoy mo yung fellowship with the church. Dapat pagka-absent ka sa church, mayroong basyo sa puso mo na hindi mo mapupunan ng pera, hindi mo mapupunan ng popularity, hindi mo mapupunan ng praise ng tao, hindi mo mapupunan ng material things. Dapat meron. Kung totoong Christian ka,
At kung totoong Christian ka at mayroong ganong klase ng basyo sa buhay mo, dapat sa susunod, pupunan mo na yun ang dapat na ilaman mo doon. At yun na yung pag-enjoy mo sa Diyos at ang pagsamba mo sa Kanya. That is how we are designed. Yan ang disenyo ng Diyos para sa atin. Kaya kung hindi mo na-enjoy yan, hindi ka Christian. No? Kasi nabobore ka sa worship. No? Naantok ka sa pagsamba. Natutulog ka sa pagsamba. Eh pagka ganyan ang ating attitude, you are not enjoying God. Pagka ba nanonood ka ng Korean novela, natutulog ka. Pupuyat nga yung mga tao eh. Di ba? Para mapanood yung episode eh. Di ba? Yung bang inaabot ng madaling araw para matapos yung 16 episodes eh. Ba? Hindi talaga natutulog eh. Pero pagdating sa worship of God, inaantok. Pagdating sa worship of God, natutulog. Diba? Hilo. Hindi alam kung saan ang utak. Ay, may problema po pagka ganyan. Search ang heart. Ano? Search ang heart. Kasi baka mamaya akala na natin Christian tayo. Pero yun pala hindi. Okay? So, hanggang dyan lang po yung ating discussion ng paragraph 2. So, tapos na tayo sa paragraph 2 ng chapter 2. Sa next Sunday, Lord willing, paragraph 3 na po tayo. At medyo mahirap po yung topic na yun kasi Trinity, yung pag-uusapan natin. So, maganda maka-attend lahat. No? Kasi ang dami pong kulto ngayon na nagsasabing hindi totoo ang Trinity. Okay, pagka hindi kayo umattend ng pag-aaral natin, bahala kayo. Baka mapaniwala kayo ng mga kulto. No? Tulad ng Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, Mormons, Islam. Yan yung mga nagkalat na mga oneness. No? Eh, baka mahahata kayo pag hindi nyo alam yung doctrine of Trinity. So starting next Sunday, attend na natin ang Bible class kasi sisimulan na natin yung pag-aaral ng doctrine of the Trinity. Okay? Questions? Clarifications? Violent reactions? Meron? Wala? Felicia, may question ka? You're just saying hi, hello. Okay, sige po, magpahinga na muna tayo. May 30 minutes pa tayo according to that clock. Okay, bago tayo mag-start ng worship service. Salamat po.